Kumusta ako si Otako at ito ang ating pagpapatuloy sa recap ng The Kingdom of Ruin. Si Charmy ay halata ang pagkairita at humihiling na sana ay harapin na ni Chief Oz ang kanyang kahilingan na ilipat siya para makalayo na siya roon. Sobra na siya sa pagtatrabaho ng overtime araw-araw at sa boss na abusado sa kanilang kapangyarihan at nambubuli sa kanya. Pero bago pa man doon, ibinunyag niya na may kakaibang anal ISIS na dumating at hiningi kay Oz na bumalik agad. Nakita natin na nandoon si Adonis, at ibinunyag niya na ang katawan na kanilang nahuli ay peke, at nakita natin na si Adonis ay nagigising sa ibang lugar. Narinig natin si Adonis na sumisigaw sa hirap at nakita natin na siya ay hawak-hawak ng ilang babae. Nag-aalala sila dahil ang temperatura ng katawan niya, tibok ng puso, at presyon ng dugo ay biglang tumaas. Hindi nakakayanin pa ng kanyang puso, at sinabi ni Little Miss, "I told you so," na alam niya na hindi kayang tiisin ng tao ang hetero-face transfer. Dumating si Madam Ophelia upang magpaiwas sa lahat at ihanda si Adonis sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa kanyang utak. Agad siyang sumugod, at nagsimulang maalala ni Adonis ang kanyang nakaraan, ngunit patuloy pa rin ang kanyang sakit. Siyempre, tumawag siya sa kanyang minamahal na si Chloe at naalala na hindi siya talaga namatay. Nakita niya ang kanyang sariling pekeng bahagi ng katawan na nakascatter, at sinabi ng isang sundalo, si Karen, ang mga salitang, "Duplication Magic Death Cancel." Wala nang kaalam-alam si Adonis sa kahulugan nito, at ang si Karen ay tunay pala ay si Anna, ang babaeng pumasok sa bansa kasama si Duca. Lahat ay ginawa upang muling buhayin si Chloe, kaya naroon si Anna upang kunin si Adonis. Gusto pang malaman ni Adonis ang higit tungkol kay Anna pero walang panahon upang ipaliwanag, at pinabayaan niya si Ophelia na dalhin siya palayo. Masakit man ang mahiwaga, ngunit dinala si Adonis sa kaligtasan, at humingi ng paumanhin si Anna sa kanyang namayapang kaibigan na si Duca. Nagising si Adonis sa kakaibang lugar, at pinasalamatan siya ng matandang si Elia sa pagsusumikap niya. Natural lang na maging mapanuri siya at hindi magtiwala sa sinuman, pero ibinunyag ni Elia na ngayon siya ay nasa bansa ng mga mangkukulam kung saan magsisimula ang kanyang harm arc. Si Adonis ay naigalaw-galaw dahil hindi gumagana ang kanyang mga binti at tiningnan ang lahat ng potensyal na kapahamakan. Maliwanag na hindi alam ng ilang mangkukulam na hindi dapat sila mambangga sa lalaking ito, habang binabanggit nila kung gaano kasaya si Chloe na makita siyang mabilis na gumagaling. Swerte pa rin sila, hindi nagsilabasan ang galit ni Adonis nang marinig ang pangalan ni Chloe, dahil tuwang-tuwa siya na nalaman nila si Chloe noong mas bata pa sila, at tunay na umiti si Adonis sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon. Sa nakakatawa, sinabi ni Adonis sa taong siyang pinausad sa kanya na maaari naman pala siyang maglakad ng maayos, pero ipinaliwanag ni Elia na hindi naaabot ng impluensya ng tao ang puok na iyon. Sinabi rin niya na ang daan na tinahak niya patungo doon ay labi sa kanyang maunawaan, at sobra ang pagod ng kanyang katawan. Bigla namang amoy limon si Ophelia, at gustong malaman ni Adonis kung ano ang ginawa niya sa kanya. Ipinaliwanag niya na inimbitahan lang niya siya at ibinunyag na kilala niya si Chloe tulad ng bawat mangkukulam sa bansa. Sinabi ni Ophelia na si Chloe ay mas matapang, mas matalino, mas masayahin, at mas mabait kaysa sa iba. Ngunit siya ay itinaboy sa bansa ng mga mangkukulam. Nagsisimula ng magalit si Adonis nang sabihin niya na si Ophelia ang nagpaueyat sa kanya dahil tinuruan ni Chloe ng mahika ang isang batang tao. Nagulat si Ophelia na sinabi iyon ni Chloe sa kanya, pero inilantad ni Adonis na naintindihan na lang niya iyon. Ipinaliwanag ni Ophelia kung gaano kasaysayang mahalaga ang mahika para sa mga mangkukulam sapagkat ito ang simbolo ng pagkakaibigan at debosyon na ibinigay ng Diyos sa kanila upang pamunuan ang sangkatauhan. Tunay ngang naglalaro itong babae sa apoy at sinabi niya na ang mahika ay hindi dapat ituro sa isang tao. Kinuha ni Chloe ang isang tao bilang alagad at hindi nila naintindihan ang kanyang layunin. Si Adonis ay nagsisimulang magalit ulit at ipinaliwanag ni Ophelia na sa panahon na iyon, bawat mangkukulam ay nakiusap kay Chloe na iwanan ang kanyang alagad at bumalik. May masayang alaala si Ophelia kung paano palaging tumanggi si Chloe ng maayos. Hindi mukhang interesado si Adonis at nagtanong kung tapos na ba ang matanda sa kanyang pag-alaala. Tapos na nga, ngunit hindi dapat hamunin itong babae sapagkat ipinakita niya sa ating lalaki ang kanyang kuyo. Sumubok ng desperado si Adonis na kunin ito at nakakatawa niyang sinabihan ang isang babae na umalis kahit hindi naman siya sagabal. Biglang bumigay ang kanyang katawan at sinuri ni Ophelia ang kamanghamanghang mahikang kuyo. May imbued magic phoenix feather ito na may katulad na alon at mata ng pula na dragon. Ibinigay ito ni Ophelia kay Adonis at naging malinaw na gawa ito ni Chloe para sa kanya habang mahigpit niyang hawak ito. Handa na si Adonis na magtrabaho at nagtanong kay Ophelia kung tunay bang maaari nilang ibalik si Chloe mula sa kamatayan. Ipinaliwanag ni Ophelia na hindi nagsisinungaling ang mga mangkukulam at nabuhayan si Adonis ng pag-asa. Isang tingin sa langit ang biglang nagbukas sa posibilidad na baka siya isang astronaut na ngayon dahil wala na siya sa lupa. Ipinaliwanag ni Ophelia na ang puok na tahanan ng mga mangkukulam ay hindi maabot ng mga tao.
Dumating sila doon 10 taon na ang nakalilipas at naging lugar ito para sa mga mangkukulam upang mamuhay ng mapayapa muli. Ito ang bagong bansa ng mga mangkukulam na tinatawag na Luna Milia. Pagkatapos, sinuot ni Adonis ang isang spacesuit para magkaroon ng mas mabuting tanawin at napagtanto natin na ang mga mangkukulam ay tila hindi kailangan ng oxygen. Ipinaliwanag niya na ang siyensya ay nagpapakita ng tunay na kalikasan ng sangkatauhan at nagtataka kung ginawa ng Diyos ang mundo na bilog para hindi makita ng mga mangmang na tao ang malayo sa kanilang kinabukasan. Tumanggi si Adonis na sumang-ayon doon at ipinakita sa kanya ni Ophelia ang kanilang sementeryo ng mga mangkukulam. Nagbigay siya ng maikling talumpati tungkol sa kung paano sobra-sobra ang pagsasaliksik ng mga tao sa kasabihan at kung paano tunay na naniniwala ang hari sa kasabihang iyon na nagsira sa sangkatauhan. Things then get really. Ang dinala mula sa ibabaw ng planeta, sinunog ng HNS ang lahat ng iba pang Maido. Kaya ito na lamang ang natirang puno na maaaring magbigay ng buhay sa Earth at magpakabuhay ng mga mangkukulam. Ang salitang magpakabuhay ay nagbibigay ng mga ideya sa ating binata, at iniisip niya na baka si Chloe ay nasa isa sa mga bola ng puno. Ipinaliwanag ni Ophelia na sa ngayon ay simpleng naghihintay na maging isang mangkukulam ito at kailangan niya ang lakas ni Adonis upang maging si Chloe. Kailangan ito ng maraming paliwanag, at hindi nabigo ang babae na ito. Sinisimulan niya sa pagsasabi na ang mahika ay ang pagbibigay buhay sa mga saloobin ng isang individual sa pisikal na anyo sa material na mundo. Ang nakasulat na estilo ng mahika ni Adonis, depende sa kanyang kasanayan, ay maaaring gamitin upang bigyan ng anyo ang anumang saloobin. Ginamit niya ang alaala bilang halimbawa at sinabi na ang alaala ay ang buhay mismo. Kung maaaring isara ni Adonis ang kanyang mga alaala kay Chloe sa loob ng bungang iyon, marahil ay makuha nila ang hinahanap nila sa huli. Si Adonis ang susi sa pagkabuhay muli ni Chloe, kaya sinabi niya sa kanya na ipaalam sa kanya kapag handa na siya. Binigyan ni Adonis ng sandali ang sarili na unawain ang lahat at hindi niya maunawaan na ang kanyang mahika ang magbubuhay muli kay Chloe. Bigla na lang, lumitaw si Ana mula sa kahit saan at galit na nagtanong kung mayroon siyang dapat sabihin. Iniisip ni Adonis na naghihintay siya ng salamat, ngunit ito pa ang lalong nagpapagalit sa kanya, at ipinaalala sa kanya ng may luha sa kanyang mga mata na si Duca ay namatay para sa kanya. Wala na halos emosyon si Adonis at sinabi na lamang sa kanya na hindi yun ang kanyang problema. Binigyang diin niya na sila ang nagplano ng lahat kaya hindi dapat sa kanya ibinadala ang galit nila. Galit si Ana nang lumakad palayo si Adonis, at ipinuna kung gaano kasarili ang mga tao. Nagtataka siya kung bakit inilalagay nila sa panganib ang kanilang buhay para sa isang tulad niya, pero ito'y lubos na nagpapataas ng damdamin ni Adonis. May sagot siya para sa kanya at ipinaliwanag na alam niya ang tunay na dahilan kung bakit nila siya iniligtas. Nagulat si Ana, ngunit sinabihan siya ni Adonis na itigil ang pagiging tanga, at agad nating napagtanto na ang anime na ito ay mayroong maraming sekreto kaysa sa isang pabrika ng pretzel nang malaman natin kung ano ang sinabi sa kanya ni Duca bago siya mamatay. Siya ay nagulat nang sinabi niya na ang mga mangkukulam ay plano ang gamitin si Chloe at sinabihan siya na sila ni Chloe ay dapat maglayas mula sa bansang ng mga mangkukulam. Ang mga nakakagulat na revelations ay hindi doon nagtatapos dahil ipinakita ni Adonis na ang mga mangkukulam ay maaaring mabuhay sa mga ekstremong kapaligiran ng walang pangangailangang proteksyon, kaya hindi nila kailangang itayo ang ganitong malaking pasilidad. Ang pasilidad na ito ay tunay na isang hola para sa kanila upang itago ang mga tao. Si Sherlock Holmes dito ay nakasumpong na ang mga mangkukulam ay may plano na kidnapin ang mga aliping tao at mga bata gamit ang kanilang heterophase transfer. Pagkatapos ay tuturuan nila ang mga ito ng written style summoning magic at gagawin silang lumaban para sa kanila. Ang mga mangkukulam ay malapit ng maubos kaya kailangan nila ng alternatibong pinagmulan ng mga sundalo upang manalo. Alam ng ating detective na siya lamang si Chloe ang makagagawa ng mga quills at iyon ang tunay na dahilan kung bakit nila siya gustong mabuhay muli. Lakad ng matapang si Adonis, ngunit hinabol siya ni Ana. Nagtataka siya kung ano ang gagawin niya sa impormasyong ito at desperadong hinihiling sa kanya na tulungan sila. Ipinakita ni Adonis na patuloy pa rin niyang ibubuhay si Chloe, iyon ang bahagi na hindi nagbago. Siya ay isang simpleng tao at palaging sumusunod lamang sa kagustuhan ni Chloe kaya kung hindi tatanggapin ni Chloe sila, magiging kaaway rin niya ang mga mangkukulam. Ang seremonya ay magsisimula na maya-maya lamang, at ginamit ni Adonis ang kanyang written style summoning magic na tinatawag na nostalgic memories. Ang kanyang mga alaala ay lumipad patungo sa bola ng puno, at nakikita natin ang ilan sa mga ito. Noon, mas simple ang mga panahon. Si Adonis ay isang bratty na maliit na bata, at si Chloe ang kanyang mapagmahal na tagapag-alaga. Minamangha siya noon kung paano mag-memorize ng mga konstelasyon si Adonis at nagtataka kung siya ay isang uri ng divine prodigy. Napagtanto niya na siya pala ang nagturo sa kanya at biro-biro na naisip kung iyon ba ay gumagawa na rin sa kanya ng isang Diyos. Nagtawanan sila, at iniisip ni Adonis na hindi niya papalitan ang mga oras na iyon na kasama siya.
Dumating pa ang mga alaala, at naalala ni Adonis ang isang pagkakataon kung saan nakita niya na si Chloe ay puno ng mga galos. Iniasar siya ni Chloe na maging isang malensing tao at sinabi niya dito na siya ay magbabantay. Sa sandaling iyon, ang karaniwang matapang na si Chloe ay nag-breakdown at nagpasalamat kay Adonis sa pagstay sa kanya dahil hindi niya kaya mabuhay sa mundong ito ng nag-iisa. Sinasabi niya ngayon na hindi na rin siya kaya mabuhay sa mundong ito ng nag-iisa at sinabihan si Chloe na mahal niya ito. Ini-imagine ni Adonis si Chloe sa harapan niya na nagsasabing, "Salamat," habang ang seremonya ay tapos na, pero sa kagulat-gulat, ang mangkukulam na muling nabuhay ay hindi si Chloe, si Duco ito. Alam ni Adonis na nagsisinungaling ang mga mangkukulam, at gusto lang talaga nilang ibuhay muli si Chloe para sa kanilang mga sariling dahilan. Gusto ni Adonis na makita si Chloe muli higit sa anuman sa mundo, ngunit hindi niya nais na mabuhay ito sa isang buhay kung saan siya ay gagamitin ng mga mangkukulam o hahabulin ng mga tao. Sa sandaling iyon, nagpasya si Adonis na hindi niya ibabalik sa buhay ang kanyang mahal na si Chloe dahil hindi niya nais na maramdaman ni Chloe ang sakit na naranasan nito ulit. Napagtanto niya na wala ng lugar para sa isang anghel tulad niya sa Karimarim ang mundong ito. Nagulat si Ophelia nang ma-realize niya na binago ni Adonis ang ritual, at naiwan ang lahat na nanunood na walang sasabihin ng si Duco ang lumitaw mula sa puno. Ang dahilan ni Adonis sa pagpili kay Duco ay simple, hindi niya nais na may utang siyang hindi nabayaran. Si Duco ngayon na muli ng buhay ay syempre ay nagugulat nang ma-realize niyang nasa Lunamia na siya muli pagkatapos ng pagbaril, pero mas nababahala siya na walang damit. Patawad siya sa pagkakaroon ni Adonis na makakita ng isang bagay na marumi at hindi kanais-nais at ipinagmamakaawa sa kanya na burahin ito mula sa kanyang alaala. Swerte para sa kanya, mayroon si Adonis na ipapamigay para sa kanya na suotin at simpleng sinabi sa kanya na pantay na sila ngayon. Si Ophelia ay syempre ay sobrang galit na hindi niya ibinalik si Chloe dahil sa kanilang pinakamaganda para tulungan siya. Sinugal nila ang kanilang buhay upang iligtas siya at pati na rin ginamo ang kanyang mga sugat. Tiniyak nila ang kanyang kaligtasan upang muling buhayin si Chloe mula sa patay na. Ang karamihan sa mga mangkukulam ay nagbabaliktad sa kanya pagkatapos niyang sirain ang lahat ng kanilang pagsisikap. Naisip nila na siya lamang ay isang tao at hindi talaga niya minahal si Chloe. Iniisip nila na pinili niya si Doa sa halip na si Chloe at inakusahan si Duco ng pagpapahiwatig sa aming binata at pagsusubo sa kanyang isip. Ang mga mangkukulam na ito ay talagang nakakaistorbo na kay Adonis habang pinatahimik niya silang lahat at ipinaliwanag na ang kanyang desisyon na hindi muling buhayin si Chloe ay sarili lamang niyang desisyon. Si Ophelia, ang matapang na matandang babae, ay tumawa ng malakas dahil hindi siya na-impress sa kanya sa lahat. Naghanda siya na atakihin si Adonis habang pinaalala sa kanya na siya lamang ay isang tao, ngunit siya'y nagulat nang biglang lumitaw ang ilang kakaibang partikulo. Ipinaliwanag ni Adonis na siya ay nakabilanggo sa napakahabang panahon ng mga tao at nagulat na kumuha ng isang tracker na itinanam sa kanyang katawan. Nagpahayag siya na siya ang magpapawi sa sangkatauhan at ayaw niya na makasira ang mga traidor na mangkukulam sa kanyang paraan. Sinira niya ang chip at biglang nagkalayo-layo ang MIT-3 sa pamamagitan ng apoy. Ang gumawa nito ay si Yamato na hindi magagawang hulaan ng mag-isa na may natitirang puno ng mangkukulam pa. Itinago ni Yamato ang kanyang malalaking hikaw sa tenga at ipinakita ang galit niya sa mga mangkukulam nang ilarawan sila bilang huling nalalabing masamang lahi. Inihaambing niya sila kasama ng mangkukulam na si Adonis sa mga daga sa isang hola. Nagpakahiwatig si Adonis ng pagkadismaya dahil siya ang nag-anyaya sa kanila at manyagang tinawag ang lugar na sementeryo bilang paghahanda sa darating na pagpatay. Isang matapang na mangkukulam ang tumawag sa kanyang minamahal na lider na si Ophelia at sinabing huwag mag-alala dahil siya ang magliligtas sa puno ng mole. Nilikha niya ang isang spell na tubig upang patayin ang apoy ngunit nagbayad ng pinakamataas na presyo. Alam ni Ophelia na sila ay nasa malaking panganib at nag-utos sa isang mangkukulam na tinatawag na Santa Maria na isuot ang lahat ng tao ng parang Power Rangers. Nanatiling may tiwala si Ophelia at sinabihan ang lahat na ihanda ang sarili sa laban. Handa si Adonis na gumamit ng written-style summoning magic ngunit alam ni Yamato ang panganib nito at agad siyang umatake. Ginamit ni Adonis ang kanyang mahika upang bumaril sa sariling baril ni Yamato sa kanya at nagsimula ng magpaputok ang buong clip sa taong ito. Matibay ang suot ni Yamato ngunit maraming babala ang lumabas sa loob ng suot habang tumaas ang antas ng pinsala ng mabilis. Patuloy pa rin ang galit ni Adonis sa mga tao kaya't sinabihan niya si Yamato na bumangon dahil hangad niyang tapusin ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, nagawa ni Daryl na maakit ang kanyang atensyon at nagtataka siya kung ano ang gusto niya. Nagtrabaho na ang iba pang mga mangkukulam sa mga sundalo na nagpapakita ng kahangahangang pagpapakita ng mahika. Ginamit ng Venom Fang Witch ang isang nakakabaliw na atak ng ahas upang ipadala ang isang grupo ng mga tao kay God at inilibing ng isa pang mangkukulam sila sa mga kristal, ginamit ng Swarm Witch ang mga alupihan upang gumawa ng butas sa ilang ibang mga tao sa pamamagitan ng isang spell na tinatawag niyang Human Hotel.
Malinaw na lamang ang mga mangkukulam ang may kontrol at hindi pa ipinapakita ni Ophelia kung ano ang kanyang kayang gawin. Sinubukan ng ilang sundalo na ihanda ang kanilang sarili laban sa kanyang ngunit hindi pa sila handa sa lahat ng bagay na kanyang mayroon. Binuhat ni Elia ang mga sundalo at ang kanilang masasabi lang ay, "Nani," habang madali niya itong pinipigil ang kanilang mga bala. Ipinagsama niya ang ilan sa kanila tulad ng isang bola ng karne ng tao at ginamit ang isang spell na tinatawag niyang Death Game upang durugan sila. Medyo tiwala si Ophelia sa puntong ito at ipinapakita ang kanyang paniniwala na ang mga tao ay napakahina at inihaambing sila sa mga sanggol. Siya ay tiwala na ang tagumpay ay kanilang ngunit ang babae na ito ay tila hindi tumingin sa paligid sa loob ng isang minuto dahil dumating na ang isa pang pangkat ng mga tao at sila'y nauna ng pumatay ng babae na kamukhang Harry Potter. Hindi nagbabago ang tiwala ni Ophelia sa kabila ng ito at tila ang mga tao ay nagpaplano na higaitan sila sa bilang. Sa ibang lugar, pinagmasdan ng mga tao ang nangyayari at nagtataka kung paano marami pa ring mga mangkukulam na natitira. Nakikita natin si Theta doon ngunit mayroon lamang siyang mga buwan na natitira sa kanyang buhay dahil sa radiation mula sa Magic Stopping Machine Doohickey. Humingi ng paliwanag ang direktor ng bureau mula sa kanya at nagsimula siya sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng isang transport device na ginawa ng mga tao noon. Mula sa mga larawan na ipinapakita niya sa kanila, maliwanag na nahuli ng mangkukulam ang device at ginamit ang agham ng mga tao upang tumakas sa labas ng pagkakakilanlan. Galit na galit si Professor X sa pagiging alisto nito na ang mga mangkukulam ay gumamit ng magic camouflage upang itago ang kanilang buong moonbase at ipinakita na hindi dapat nangyari ito sa National Science Agency na tumatanggap ng malaking taunang budget. Iniisip ng mga tao na ang mga witch extermination wars ay natapos 10 taon na ang nakalipas kaya't ito'y magiging mas mahalaga pa sa kanya buhay. Ang Director Shiro ay ang pinakamalumanay na tao sa silid ngunit sinabi kay Professor X na tumahimik. Itinuro niya na ang witch hunt ay talagang tapos na at ang lahat na dapat nilang gawin ay linisin ang mga nalalabing hindi pa natatapos sa buwan. Nakikita natin na si Yamato ay nagkakaroon ng flashback sa panahon na bantay sarado niya ang kanyang kapatid na si Yuki na nasa napakasamang kalagayan. Si Yuki ay palaging kasama niya at sa huli ay naging pinakabatang bise-direktor sa kasaysayan. Siya ay tunay na kahanga-hanga pero, sa kasamaang palad, hindi sapat ang kanyang kagandahang loob upang pigilan ang radiation na sumirus sa kanyang mga internal organs. Halos lahat ay itinuturong si Theta na halos mamamatay na bilang dahilan ng lahat ng nangyayari, kasama si Yamato na naguguluhan ng ipakita niya na 14 na taong gulang lang si Yuki. Si Yamato ay naglalabas ng galit kay Adonis ngayon at nagsumpa na parusahan ito habang itinaas niya ang output ng braso ng kanyang suot na 500%. Handa na si Yamato na magpatuloy sa laban, kaya napagtanto ni Adonis kung gaano kahigpit ang taong ito. Sinubukan niyang barilin siya, ngunit sobrang bilis ni Yamato, at ang kanyang suntok ay lubhang malakas. Hindi maintindihan ni Yamato kung bakit sama-sama si Adonis sa mga sorcerers. Tumakbo si Duko papunta kay Adonis, ngunit ipinapaalala niya sa tanga na laging magmatsyag sa kalaban. Tama siya dahil nag-aalala si Yamato para sa isang nakamamatay na atake, at nakikita natin na siya ay pinapatakbong naisip ng Hungarian magkaroon ng mapayapang buhay kasama ang kanyang kapatid pagkatapos ng lahat. Ang kapangyarihan ni Yamato ay biglang tumataas, at naglalabas siya ng atake laban sa mga sorcerers na tinatawag na Scattering Blossoms. Ang kamangha-manghang atake na ito ay pumuputol sa maraming mga sorcerers, ngunit halos hindi nito iniligtas si Adonis. Hindi makapaniwala si Ophelia na lahat ng kanyang mga sorcerers ay nawawala ngunit alam niyang hindi siya nagpapatalo gaya ng aming kaibigan na si Adonis, at siya rin ay naputol. Hindi rin nakaligtas si Doa sa atake habang ang kanyang katawan ay nagugunaw, ngunit swerte na nagawa ng kanyang kaibigan na magdoble sa oras upang iligtas siya. Nagpapasalamat si Ana kay Roa sa pagiging kaibigan nito, ngunit kitang-kita natin na tila hindi niya magamit ang magic ng pagdedouble sa kanyang sarili dahil ang kanyang ulo ay bumagsak. Samantala, sinusubukan ng kagawaran na makipag-ugnayan sa puwersang atake dahil nawala ang kanilang signal sa video. Nakikita natin ang mga pangyayari matapos ang literal na madugong labanan na ito ay umiiyak si Doa. Gusto na lamang ni Do na itigil ang lahat, ngunit hindi pa tapos dahil patuloy pa rin sina Adonis at Yamato. Nag-uulat si Yamato na nailabas na ang mga sorcerers at ang natitira na lamang ay ang exterminate ng Witch's Apprentice. Marami pang lakas ng laban si aming kaibigan at ginagamit ang kanyang magic upang tumawag ng sariling suit. Nag-uumpisa ang laban habang ginagamit ni Adonis ang kanyang magic upang baguhin ang kanyang armas kung paano niya nais. Nilikha niya ang isang suntok na sobrang lakas na nagmarka sa braso ni Yato, pumutol sa kanyang tibak, at tumagos diretsyo sa kanyang dibdib. Sa kabutihan ni Yamato, ang kanyang suot na gawa sa kamangha-manghang siyensya ng tao ay kayang ayusin ang kanyang katawan at ang kanyang tibak. Hindi nasisiyahan si Adonis sa mga kalokohang iyon, ngunit sinabi ni Yamato na mas mabuti ito kaysa sa babong magic.
Ang natitirang mga sorceress ay sumuko na sa lahat ng pag-asa, ngunit ang itaas na katawan ni Oya ay hindi tumitigil at sinasabi sa kanila na hindi pa tapos. Ang ibang mga sorceress na may lahat pa ng kanilang mga bahagi ng katawan ay mas praktikal. Tinitukoy nila na nasunog na ang kanilang puno ng mito, kaya't lahat ng mga sorceress ay ngayon ay magiging extinct. Gayunpaman, ang isang may berdeng buhok na witch ay handa ng maging pinuno at pinapabilis ang grupo sa pamamagitan ng isang matapang na talumpati. Nakahanap siya ng isang magaling na plano kung saan susuportahan nila si Adonis at sasalungatan ang mga tao. Sa kasamaang palad, may butas ang kanyang plano dahil dumating ang higit pang mga sundalo at binutas siya ng bala. Gumana ang plano ng mga tao na lampasan sila dahil ang mga sundalong ito ay natapos ang natitirang mga sorceress. Patuloy ang laban ni Adonis ngunit handa si Yamato na tapusin ito kapag itinatakda niya ang kanyang suot sa pinakamataas na electrothermal output nito. Kumikilos si Yamato ng mabilis na parang kidlat upang tusukin ang aming kaibigan sa pamamagitan ng kanyang dibdib. Nagsisimula ng magyabang si Yamato ngunit nagulat nang mapansin niya na nagawa pa rin ni Adonis gamitin ang kanyang magic upang tumawag ng isang malaking taybak. Tapos na ang asar ng aming kaibigan habang ang taybak ay bumagsak kay Yamato at iniwan niya itong walang laban. Akala ng stupido ng suot ni Yamato na kailangan niyang sabihin dito na malaki na ang pinsalang nangyari, pero sigurado akong napapansin ni Yamato na nawawala na ang kanyang braso. Yamato ay mayroong suot sa dugo at hindi may iwasang mapansin ni Adonis na pareho nilang mayroong napakasamang anyo ng pagnanais sa kanilang mga mata. Ang ilang natitirang sorceress ay dumudulog para sa kanilang buhay ngunit ang mga sundalo ay handang tapusin sila sa anumang paraan. Ipinaliwanag ni Yamato kay Adonis na siya ay masyadong mapanganib kaya't hindi niya ito maaaring payagan na mabuhay. Wala man lang kahit patak ng takot sa mga mata ni Adonis at may nakakabagil ng ngiti habang sinasabi niyang hindi. Habang papalapit na si Yamato para sa huling saksak, sa kampo ng pinuno, lahat ay nagsisikap na mabawi ang signal sa buwan. Wala silang kaalam-alam sa nangyayari roon ngunit nagulat nang sa wakas ay makatanggap sila ng signal. Siya si Yamato, at ikinagulat ng lahat nang ipaalam niya na nakamit na nila ang W, lahat ng sorceress sa surface ng buwan ay naalis na. Nagdiriwang ang lahat ng mga tao, ngunit nakikita natin na may hindi tama dahil ang mga mata ni Yamato ay ngayoy pula. Babalik tayo sa ilang sandali bago si Yamato ay sumaksak kay Adonis. Wala nang takot si Adonis, ngunit sumigaw si Doa na tigilan ang lahat. Hindi makapaniwala si Yamato dahil hindi niya magalaw ang kanyang katawan, at namangha si Adonis dahil maliwanag na may malawak na saklaw ng mga spell si Duka. Bagong nailunsad niya ang love spell, at ito ay nakaapekto rin sa lahat ng mga sundalo. Siya ay nagpakilala, at si Yamato ay nagbigay ng kanyang pangalan, ngunit ito ay lubos na laban sa kanyang sariling kagustuhan, ang kanyang bibig ay bumukas na kusa. Kaya't napagtanto niya na ang spell na kanyang nararanasan ay lubhang mapanganib. Nakatingin ang ibang sorceress at nagsisimulang isipin na baka magawa ni Duka na baguhin ang takbo ng mga pangyayari gamit ang kanyang espesyal na magic. Hiniling ni Yamato na alisin niya ang kanyang spell, ngunit tinanggihan siya nito. Ang ating protagonistang naghahanap ng paghihiganti ay uhaw sa dugo at sinabihan si Duka na tapusin ang buhay ni Yamato sa pamamagitan ng pagtires sa kanyang lalamunan. Nagulat si Yamato nang biglang hamaba ang kamay ni Doa at nanawagan para tigilan ang lahat ng labanan. Gusto niyang yakapin ang kanyang kamay at mangako na hindi niya aatakihin si Adonis o ang iba pang sorceress. Kung gagawin lang niya ang pangakong ito, ay palalayain niya ang lahat mula sa spell. Ngunit naging galit ang aming protagonistang nabigo dahil ipinapaalala niya na pumatay sila kay Ana. Hindi niya maunawaan ang ginagawa ni Duka, at tinawag siyang si Raulo para sa ideyang hayaan ang mga tao na mabuhay. Sang-ayon ng ibang sorceress habang ipinapakita niya ang lahat ng mga buhay na kanilang inagaw at binalaan niya si Duka na malamang ay papatayin siya ng mga tao kung hindi niya sila unang papatayin. Napatunayan ni Yamato na isa rin siyang psycho dahil sinasabi niya na tama si Adonis at kahit papaano'y nakakapagsalita siya at sinasabi kay Duka na gagamitin nila ang kanyang magic upang wasakin ang tao. Sa Royal Palace, sinabi sa hari na patuloy pa rin ang laban ng kanilang strike force, at hindi sila sigurado kung matalo ang mga sorceress dahil sila ay nagtatangka ng malakas na laban. Sa kasamaang palad, mahina ang komunikasyon nila sa headquarters, kaya't hindi sila sigurado sa lahat ng mga detalye. Ulit-ulitin ng hari kung matalo ba nila ang mga sorceress, kaya't ang takot na sundalo ay sinabing naniniwala siyang siguradong magtatagumpay sila. Nag-aalala ang Reyna kung andoon din ang Witch's Apprentice, at sila ay parehong natutuwa na naroon siya. Ang hari ay nagpapakita ng kanyang kahangahangang bigot at inuutos na sunugin ng mga sundalo ang mga sorceress pati ang buong buwan kung kailangan. Ang mapanirang tao na ito ay nagdiriwang nang makita niyang malapit na ang katapusan para sa lahat ng mga sorceress at sa batang gustong maghiganti laban sa tao. Ang taong ito na kamakailan lang ay nagbibigay ng nakakumbinsi na mga pahayag ay talagang nawawalan na ng pag-iisip ngayon habang tumatawa na parang si Raulo.
Tinatawag niya ang mga sorcerers na taunan dahil sa pagtakbo nila sa buwan ngunit sinasabi na hindi sila makakatakas. Gusto ng hari na masiguro ng kanyang asawa kaya't hinihiling niya sa kanya na sabihin kung gaano siya kahanga-hanga at humihingi ng papuri. Talagang tinatamasa na niya ang kanyang sandali ngayon dahil nakamit na niya ang kanyang layunin na alisin ang mga sorcerers at nagdiriwang ang lahat. Iniisip ng kawawang sundalo na napilitang makinig sa kanyang mapanirang pag-uusap kung paano lumalala ang kalagayan ng hari ngunit wala siyang ideya. Na ganito na pala ito kagrabe. Nagulat siya nang yakapin ng reyna ang hari at sabihin sa kanya na lahat ay magiging maayos. Ang hari ay parang isang bata minsan at kailangan ng papuri. Pinupuri siya sa kanyang pagtitiis ng napakaraming stress sa mahabang panahon, at paulit-ulit na sinasabi ng hari kung gaano siya kamahal ng reyna. Nakita natin kung bakit ganito ang hari dahil sa isang biglang paggamit ng love spell ng reyna sa kanya. Pinupuri niya ito para sa pag-alis ng mga sorcerers at sinasabihan siyang pwede na niyang tapusin ang kanyang buhay. Pinapaglaruan niya ang ilang batang Boy Scouts ng musika at pinupuri ang hari para sa paglakad na parang batang maligaya. Ang hari ay masayang-masaya habang papunta sa gilid, ngunit nagugulat ang sundalo at nagtataka kung ano ang mali sa hari. Ang hari Goth ay lubos nang nawala at ipinaliwanag na laging ibinibigay niya ang gusto ng reyna. Tunay nga siya ang hari ng mga simpleng tao, kaya't magiging masaya siyang ibigay ang kanyang buhay para sa kasiyahan nito. Ipinagmamalaki ng hari ang kanyang sarili para sa pag-akyat sa pinakamagandang lugar, ngunit nanalangin ang sundalo na bumaba na siya. Tinanggihan ng Emperador Goth na pigilan at binilang ang lahat ng kanyang mga tagumpay bilang isang mahusay na pinuno. Nagawa niya ang maraming makabagong pagsulong sa siyensya at ginawa ang Rhea Empire ang pinakamalakas na bansa sa mundo. Tinanggal niya ang mga sorcerers at ginawa niya ang lahat ng ito para sa kanyang minamahal na reyna. Si Goth ay lubos na naibabaon sa simplification spell habang sinasabi niya na sana'y maipagpatuloy niya ang paglilingkod sa kanyang reyna magpakailanman. Siyempre, gustong-gusto marinig ito ng reyna, ngunit maliwanag na hindi siya interesado sa kanya at tuwirang sinasabi na magmadali na siya at magtalon. Ang Emperador Goth ay nagbigay ng karangalan sa amin sa kanyang perpektong bigot isang huling beses at buong kasigasigan na samaampas sa gusali. Inalis ng reyna ang spell at nakikita natin na wala ng pagbabalik para sa hari. Ang sundalo na nakasaksi sa lahat ay tumawag ng backup dahil maliwanag na may sorceress sa kastilyo, ngunit sinabi ng reyna na ang hari ay nadulas at nahulog lamang. Ginamit niya ang kanyang simplification magic sa taong ito, kaya't binago nito ang kanyang sinabi at iniulat na ang hari ay aksidenteng nahulog at namatay. Si Shiro, ang lalaking galing sa pagpupulong kay Professor X, tila ay naroon sa buong panahon, at sinabi ng reyna na magsalita siya dahil mukhang may iniisip ito. Nag-aalala siya kung hindi dapat niya tinapos ang buhay ng hari, ngunit hindi gaanong interesado si Shiro at binanggit na hindi na kinakailangan ang puppet na iyon. Inihayag ng reyna na ang kanyang spell ay gumagana lamang sa mga lalaki. Ang kanyang uri ay masyadong mapanganib laban sa kanya kaya't dapat silang alisin. Pinapansin ni Cheryl na maaari ng mundo ay sa kanya na, ngunit tinawag niya itong tanga dahil hindi niya gusto ang mundong ito. Dapat na alam na niya kung ano talaga ang gusto niya at binalaan na babawiin niya ang kanyang buhay tulad ng sa kawawang sundalo kung hindi niya dadalhin ang tunay na ulo ni Adonis ngayong pagkakataon. Sumumpa si Shiro sa reyna na hindi siya magtatagumpay, ngunit inihayag ng reyna na hindi na siya reyna. Pagkatapos, ipinakilala niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang ang witch ng hindi kilala na may pangalang Deroya. Ang kanyang layunin ay makuha ang isang tao, at nakikita natin na ang taong ito ay kamukha ng isang bermeling bersyon ni Adonis. Bumalik tayo sa buwan, tinanggihan ni Duka ang plano ni Adonis na gamitin ang kanyang magic upang wasakin ang sangkatauhan. Kitang-kita si Adonis na hindi pa rin normal ang isip at sinasabi kay Duka na huwag ilabas ang kanyang spell. Lumapit siya sa mga sundalo na hindi pa rin makakilos at sinabi sa kanila na umiyak sila tulad ng kanyang ginawa nang kuhanin nila ang buhay ni Chloe. Pinauubayan ni Duka na huminto siya, ngunit malayo na ito at nasasaktan sa pangyayari habang pinakakalas ang lahat ng kanilang mga tropa. Tanging mapapanood na lamang ito ni Duko sa kasiraan, ngunit alam niya ang kanyang gagawin. Wala siyang planong gamitin ang kanyang spell sa kanya, ngunit si Adonis ay wala nang balak huminto. Bigla na lamang sumulpot si Adonis sa harap niya at bantaan siya na patayin ulit kung subukan niyang gamitin ang kanyang spell sa kanya. Tinuloy ni Adonis ang kanyang pagmasaker habang ang mga sundalo ay humihingi ng kanilang buhay, at si Dara ay sumusubok na sabihin na hindi magbabago ang anuman. Ang revenge ay magdudulot lamang ng mas maraming revenge. Hindi interesado si Adonis sa leksyon, ngunit ipinaliwanag ni Doa na pagod na siya sa lahat ng paglaban. Sobrang lungkot para sa kanya ang lahat ng kamatayan, ngunit tila salungat si Adonis dahil hindi siya makahinto. Ginampanan niya ang lahat ng mga sundalo at nakita ang modelo upang kunin ang mukha nito. Sumumpa si Adonis na ipapabayad niya ang mga tao sa kanilang paglipol at ginamit ang spell upang baguhin ang kanyang boses sa boses ni Yamato.
Bumalik tayo sa kasalukuyan ng si Adonis, nagpapanggap bilang si Yamato, ay magbalik report sa headquarters. Ipinaliwanag niya na ang labanan ay mabagsik at wala nang natira sa mga sorceress. Sa kasamaang palad, bukod sa kanya, wala ring natira sa mga tao. Ipinaliwanag ni Yamato na siya ang magbabalik mag-isa at sinabi niya sa kanila na ibalik siya, ngunit nakita natin na alam ni Theta na hindi si Yamato ang kanilang tinitingnan. Ang ilang mga sorceress na nanunood ay takot at kita natin na ginagamit ni Adonis ang mukha ni Yamato bilang maskara. Muling inuutos niya na ilipat sila pabalik at pangako niyang magdadala ng ulo ng sorceress na aplikante. Ang katawan ng itaas na bahagi ni Oya ay patuloy na nabubuhay at napagtanto niya na ito ang plano ni Adonis mula pa noong una. Sinubukan ni Adonis kunin si Duka dahil magiging napakalaking tulong ng kanyang spell, ngunit tumanggi siya. Mukhang may hangad na kamatayan si Duka dahil sinampal niya si Adonis at binanggit kung gaano kahiya siya kung makikita ni Chloe kung ano ang ginagawa niya. Swerte para sa kanya, hindi na siya nagpakaloka kay Adonis dahil nagsimula na ang transportation. Patuloy na tumitibok ang puso ni Oya, kaya't nagpaalam na siya kay Adonis, ang walang hanggang masama na bata ng mga masasama na tao. Umaasa siya na hahatulan siya ng Diyos sa kanyang mga krimen, at humihingi siya ng tawad sa kanyang mga kapwa sorceress para sa hindi pagbalik ng kanilang dignidad. Si Ophelia ay huling nagpaalam sa mundong ito at sa mga kaharian ng pagkalugi. Ang transportasyon ni Adonis at Duka ay nangyayari at gumawa ng isang bagay na lubos na di inaasahang si Adonis, sinabi niya na paumanhin siya para sa hindi malamang kadahilanan. Sa headquarters, naghahanda sila para sa pagbabalik ni Yato. Gayunpaman, alam na ni Theta na si Adonis ang babalik at sila'y handa. Nangako siya na gagantay siya sa kamatayan ni ID habang umabot sa 0 ang bilang ng teleportasyon at iniutos sa lahat ng sundalo na magpaputok. Huminto ang putukan di nagtagumpay dahil walang na-teleport at inanunsyo na nagbago ang mga coordinate ng transfer. Nawala ang kanyang signal at gumuho si Theta habang ang kanyang katawan ay unti-unting naglalaho. Natanto niya na nakatakas siya at sinabi sa Witch's Apprentice na panalo ito sa ngayon. Sa isang dako sa ilang sa disyerto, nakita natin si Duka at Adonis. Sinabi ni Adonis sa kanya na tingnan ang isang constellation na nagpapatunay na sila ay nasa balikat ng planeta. Ang ating batang lalaki ay puno ng dugo ngunit may malaking layunin. Ipinapahayag niya na ang dalawa sa kanila ay magsisimula ng kanilang pakikibaka sa kahariang empire sa pamamagitan ng anuman ang kanilang dapat gawin at sisimulan nila ito ng maliit. Nagkaroon tayo ng isang sulyap sa kung ano ang nangyari bago ang teleportasyon. Si Duka ay nananalangin kay Adonis na tulungan ang mga sorcerers na buhay pa sa buwan, ngunit si Adonis ay sobrang abala sa paggamit ng kanyang magic sa pagbabago ng coordinates ng teleportation ng automatic. Ang ating mapaghiganting bida ay nagpasya na sasalakayin nila ang mga syudad at baryo sa kanilang daan patungo sa Rhea. Mag-iipon rin sila ng impormasyon at kagamitan upang ihanda ang kanilang sarili. Adonis ay nag-iisip ng malayo at handa ng kumilos, ngunit si Duka ay hindi sang-ayon. Gusto niyang bumalik sa ibang mga sorceress, ngunit tinawag siyang tanga ni Adonis sa pag-aakalang may natira pang mga sorceress sa buwan. Hindi niya matanggap na pumanaw na silang lahat at sinabihan silang ipadala siya pabalik. Tinawag niya itong isang spoiled child, ngunit nap-icon si Duka at nagtanong kung patungkol ba sa kanya ang sinabi niya. Sa tingin niya, mas mukha pang bata si Adonis dahil puro revenge lang ang inaatupag nito. Ginamit ni Adonis ang kanyang memory magic. Ipinalabas niya kay Duka kung paanong siya ay lumuhod kay Yamato at hiniling na kunin niya ang kanyang kamay habang pangako niyang hindi na niya sila sasaktan pa. Hindi niya kayang tanggapin ang kanyang kabiguan at ngayon ay nauunawaan ni Adonis kung bakit hindi nag-fit in si Duka sa ibang mga sorceress. Kinamumuhian ng ibang mga sorceress ang mga tao at sa kanyang pananaw, tanging isang psychopath gaya niya ang may gustong magkasundo sa kanila. Ibinunyag ni Duka na lagi niyang gustong makilala si Adonis balang araw dahil nais niyang malaman kung anong klaseng tao ang pinili ni Chloe bilang kanyang apprentice. Si Adonis ay isang lalaki na nabubuhay sa pagitan ng dalawang mundo, kaya umasa siya na maging tulay siya sa pagitan ng mga tao at mga sorceress. Siya ang tanging pag-asa niya, ngunit napakalayo ng mali niya. Sa paningin ni Adonis ngayon lang, walang kaalaman si Duka tungkol sa kanya, at nagtataka siya kung gaano siya kalalayo. Hindi na magpapatawad sa kanya ng sangkatauhan tulad ng hindi na rin niya papatawarin ang mga ito, kaya hindi magwawakas ang away. Pinalusaw siya ni Adonis at sinabi na mas mahalaga ang buhay ni Chloe kaysa sa buong sangkatauhan. Ang mundo na kumuha sa kanya ay nagkamali at dapat itong wasakin. Hindi maintindihan ng batang babae na ito ang galit niya at nagtatanong kung gaano siya handang magsakripisyo. Sinisisi siya nito sa kung ano man ang nangyari sa lahat ng mga sorceress sa buwan dahil siya ang nagtawag ng mga tao roon, ngunit sinabi niya na ang pagsusuman ng mga tao ang tanging paraan upang sila ay makabalik sa Earth. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay pawang mga pawn lang sa kanyang plano, at hindi pa rin lubos na makapaniwala si Duka kung gaano siya kahindi puso.
Lubhang nasasaktan siya dahil ang mga sorceress ay lumaban ng gusto upang mabuhay sa mga witch hunts, at sa huli ay naging mga pawn sa kanyang selfish na plano, ngunit pinatahimik siya muli ni Adonis. Hindi niya maintindihan kung bakit patuloy pa rin siyang nagtanggol para sa mga tao samantalang marami na ang kanilang kinuha sa mga kaibigan niya. Sinisi ni Adonis siya sa pinakamalaking krimen laban sa buhay nila dahil ayaw niyang maghiganti. Hindi pa rin sang-ayon si Duca at sinabi na hindi maaaring magpagaling ang revenge sa anumang sugat. Hindi na interesado si Adonis, nagsimulang maglakad papalayo habang sinasabi na wala na siyang natitira. Hindi na bumitaw si Duca at sinabi kay Adonis na mayroon pa siyang buhay na pinagtatrabahuhan ni Chloe para protektahan. Sa isang mundo na puno ng karahasan, hinihiling ni Doa na huwag siyang magbago. Hindi niya hinihiling na patawarin pa niya ang mga tao. Alam lang ni Duca na kung patuloy siyang maghiganti, masisira ang puso niya at magiging katulad siya ng mga taong kumuha kay Chloe sa kanya. Sa palagay ni Duca, marami pa ring pwedeng mawala sa kanya, ngunit hindi sila magkaunawaan. Ang revenge ay patunay ng pag-iral ni Adonis at hindi mapapantay ang patunay na si Chloe ay namuhay kasama niya. Para kay Adonis, parang mawawala ang lahat ng alaala ni Chloe kung hihinto siya sa paghahanap ng revenge, at iyon ang iniindang iniisip niya. Nagsisimulang umiyak si Duca, at tinukoy ni Adonis na ang lahat ng ginagawa niya ay umiyak lamang. Mukhang unti-unti nilang nauunawaan ang isa't isa ngunit napagtanto ni Doa na mabilis na bumababa ang kalusugan ni Adonis. Napansin sila ng isang grupo ng mga nagmomotorsiklo sa kalayuan at nagtatanong kung baka magkasintahan na nagtanan. Ang pinuno ng grupo ay tinatawag na si Ginoong Punch, at siya ang magdedesisyon kung ano ang gagawin sa kanila. Mga sandaling mamaya, nagising si Adonis sa isang kakaibang lugar. Medyo nagsasawa na ang ating binata na magising sa mga lugar na hindi niya kilala at sinusubukang alalahanin kung ano ang nangyari. Naalala niya na hiningan niya ng tulong ang mga nagmomotorsiklo si Doa dahil mabilis siyang nawawalan ng dugo at hindi makagalaw. Dumating si Ginoong Punch upang batiin siya at nagtataka kung ang malamig na tingin sa mga mata ni Adonis ay nangangahulugang pumatay siya ng tao. Wala talagang kaalam-alam itong tao at nag-aalok lamang ng inumin kay Adonis. Wala naman interesado si Adonis uminom ng tubig sa kanal, ngunit ipinaliwanag ni Punch na ito pala ang pinakadakilang imbento ng tao. Gusto lang malaman ni Adonis kung nasaan si Duca, at ipinaliwanag ni Punch na bantay siya ni Duca hanggang isang saglit na ang ilang kabataan ang kumuha sa kanya. Hindi naglalaro si Adonis kaya tinanong niya ulit kung nasaan siya, kaya dinala siya ni Punch sa labas. Binalaan siya ni Punch tungkol sa Wasteland, isang lugar na puno ng mga tao mula sa mga umuunlad na bansa, mga refugee, at mga aliping tumakas mula sa Ria. Lahat ng iniwan ng agham ay napupunta roon at naging palaboy. Biglang narinig ni Adonis ang tinig ni Duca na nakikiusap na itigil. Siya ay napaligiran ng mga lalaki, kaya nag-aalinlangan si Adonis kung ano ang ginagawa nila sa kanya. Ipinaliwanag ni Punch na bihirang magkaroon ng mga babae sa Wastelands at bastos na sinabi na ang girlfriend ni Adonis ay magaling mag-iyak. Sapat na si Adonis sa mga taong ito at agad siyang sumugod upang iligtas si Duca. Handa siyang lipulin ang lahat ng mga kriminal ngunit nagulat siya nang makita na si Du ay natututong magmotorsiklo lamang. Siya ay nakikiusap na itigil ang motorsiklo, ngunit lahat ng mga lalaki ay itinutulak siya na matuto. Natutuwa si Duca na makita na gising na si Adonis, ngunit siya ay biglang bumagsak sa lupa. Nag-aalala siya sa mga sugat niya, ngunit mukhang nasa masama ring kalagayan si Duca. Binigyan ni Duca si Adonis ng ilang maliit na larawan at humingi ng paumanhin dahil hindi niya napansin kung gaano siya nasugatan. Masungit pa rin ang ating binata, at itinapon ang mga bagay. Inihayag ni Punch na magkakaroon sila ng salo-salo at si Arduo ang mag-aayos bilang kabayaran sa pagligtas sa kanila. Nang gabi, lahat ay lasing na, at si Doa ang naglilingkod ng mga inumin. Isang matandang lalaki ang sumubok makipaglandi sa kanya, ngunit iniwan niya ito. Hindi nasa mood si Adonis sa pagsasaya, na nagpapalungkot kay Doa. Kaya't may ilang lalaki ang nagtataka kung may alitan sila ng boyfriend niya. Sinubukan niyang linawin na hindi sila magkasama, ngunit walang naniniwala sa kanya. Gusto nilang malaman ang kwento nila, kaya't sinabi ni Doa na naglalakbay lang sila ng kanyang kaibigan sa buong mundo. Lahat sila ay nagtawanan dahil hindi nila maipaliwanag kung bakit pupuntahan nila ang Wasteland, pero lahat sila ay nag-aakalang siya'y napakabait na babae. Biglang nagsisimulang mag-collapse ang mga lalaki. Wala nang clue si Duca kung ano ang nangyayari, ngunit tinawag ni Adonis ang lahat ng mga hanggal dahil hindi sila maingat sa inilalagay sa kanilang bibig. Kinatatakutan ni Doa ang pinakamasama dahil iniisip niya kung si Adonis ang naglagay ng lason, ngunit hindi ito ang totoo. Ginamit lamang niya ang kanyang kapangyarihan upang baguhin ang formula ng kanilang alak patungo sa isang pampakalma. Natutuwa si Duca na buhay pa ang lahat, ngunit sinabi ni Adonis na hindi ito magtatagal dahil may hawak siyang baril. Ipinagmamakaawa siya ni Duca na itigil at tinukoy na mabuti sila sa kanila. Iniligtas nila sila mula sa disyerto at nagbigay pa ng tulong medikal.
Hindi po mapansin si Adonis, ngunit tinuro ni Daryl na kung hindi dahil sa kanila, ang buhay niya ay matagal nang tapos sa disyerto. Ipinaliwanag ni Adonis na hindi niya babawiin ang kanilang buhay kundi dahil hindi karapat-dapat patayin ang mga palaboy tulad nila. Ibinigay ni Adonis ang kanyang desisyon na hindi na niya kailangan si Dee. Uka, gusto niya ng paliwanag, kaya't sinabi niya na hindi tulad niya, hindi siya makapagtawanan matapos mawala ang mahalaga sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang magaan na pakiramdam. Itinigil lamang ni Adonis ang kanyang pag-uusap para sabihin sa kanya na huwag na siyang magkatulad sa kanya, at umalis siya. Kinabukasan, nagtataka si Ginoong Punch kung umalis na ang boyfriend ni Doa. Tumutol siya tungkol kay Adonis na hindi naman ang boyfriend niya, at hindi makapaniwalang iniwan siya ni Adonis nang walang pasasalamat at iniwan siya roon na mag-isa. Pinasalamatan siya ni Punch dahil sa tingin niya ay tama ang desisyon niya na makipaghiwalay. Dito, nakikita ni Duka ang isang bagay kay Adonis na hindi nakikita ng iba at alam niyang tunay na mabait siya. Nakita natin si Adonis na mag-isa habang iniisip ang lahat ng sinabi sa kanya ni Doa. Nakagawa ng malalim na impresyon siya sa ating malamig na bida sa lahat ng kanyang payo, ngunit lubos niyang ayaw iyon. Biglang nakita niya na may pumunta sa kanya, at nagtataka kung masyado niyang hininaan ang pampakalma. Iniisip niya na baka ito ay galing sa imperyo ng Rhea. Hindi rin talaga mahalaga kung sino ito, kaya't handa siya sa laban at nagpapahayag na sisirain niya ang buhay ng sinumang hamarang sa kanya. Sa wasteland, lubhang nabigla si Duko nang ipakita ni Ginoong Punch na alam niya na si Adonis ang alagad ng bruha. Sinubukan ni Duko itong itanggi, ngunit walang silbi. Sinabi ni Ginoong Punch na ibang tao na si Adonis ngayon at may alaala siya mula sa kanyang nakaraan. Siya ay malapit nang mamatay sa disyerto ng si Chloe, ang bruhang may yelo, at ang kanyang batang alagad ay sumagip sa kanya. Sinabi ni Ginoong Punch na ang pinakamalaking kaligayahan na maaring maranasan ng isang tao ay ang magkaroon ng isang bagay na karapat-dapat ipaglaban-laban sa buong mundo. Ang taong ito ay ang pinakamatalinong motorista na makikita mo at ipinaliwanag niya na hindi mo malulutas ang isang argumento kung ang paghihiganti ay tama o mali. Pinili ni Adonis ang paghihiganti, at kahit kung ito ay magdala sa kanyang kamatayan, iyon ay ang kanyang desisyon. Nagtataka siya kung ano ang plano ni Doa, at ipinaliwanag niya na hindi niya nais na may iba pang mamatay dahil sa kanyang pagkukulang na protektahan si Ana at ang iba. Tumanggi si Doa na hayaang mamatay si Adonis kaya nagtataka si Ginoong Punch kung bakit siya ay naroon pa rin at nakikipag-usap sa kanya. Nakita natin na siya na pala ang humahabol kay Adonis, at nag-aalinlangan kung sinusubukan niyang tapusin ang kanyang buhay. Pangako ni Doa na hindi siya makikialam at kailangan niyang hayaang maglakbay kasama siya. Nagulat si Adonis habang ipinaliwanag ni Duka na nagbigay siya ng kakaibang pag-iisip at sa tingin niya ay kailangan siya ni Adonis. Mapanganib na maglakbay mag-isa at mas mabilis ang biyahe kapag magkasama. Iniisip niya na pareho silang makikinabang, ngunit nagtataka si Adonis kung bakit hindi siya huminto. Hindi siya makapaniwalang gaano kasalita ang babae at pinuntahan niya ito. Sa wakas, may magaan na sandali sa anime habang hinahabol ni Adonis ang palaboy na si Duka. Sana ay hindi gawin ni Ginoong Punch na umiyak si Duka at nagpapala ng swerte kay close beloved apprentice. Sa ibang lugar, nakikita natin na maraming tao ang nagtipon para sa bagong imperial coronation. Nagbantay si OK sa lungsod at natutuwa sa katiwasayan nito. Sa isang stadium, pinuri ang ika-23 emperador ng Rhea Empire sa lahat ng kanyang tagumpay. Bukod sa kanyang malinis na bigot, siya rin ang responsable sa mabilis na progreso ng sibilisasyon ng tao. May futuristikong tren at mga cellphone na sila ngayon dahil sa kanya, kaya't hindi na nila kailangan ng kapangyarihan ng mga bruha. Ang kanilang siyentipiko at militar na kapangyarihan ang nagtataglay ng dangal para sa sangkatauhan. Ang Emperador Goth ay matalino ngunit sa kasamaang palad hindi sapat ang kanyang katalinuhan upang maiwasan ang kamatayan. Labis ang kaguluhan ng bansa sa pagkawala ng kanilang matapang na pinuno, ngunit tapos na ito dahil handa na silang tanggapin ang bagong hari ng bansa. Nag-umpisa ang bilangan at lahat ay abang-abang na makita ang kanilang bagong pinuno. Matapos ang bilangan, lahat ay sumigaw para sa kanilang mahal na Reyna Doya. Medyo kakaiba ang eksena dahil sumisigaw ang lahat sa kanya, at ginagaya niya ang pinakamahusay na K-pop star. Ang kanyang performance ay ipinapalabas sa lahat ng dako, at nakikita natin na si Doya ay gumagamit ng kanyang spell at lahat ng K-pop fans na nanonood. Si Doya ay naging super sikat sa lahat ng forum sa internet, at mga lalaki sa lahat ng dako ay nagkakaproblema sa kanilang mga kasintahan. Sa gitna ng kanyang performance, sinabi ni Doya sa kanyang mga bagong tagahanga na mahal niya silang lahat. Sa ibang lugar, nakita natin na umabot ang broadcast sa pinakamalalayong rehiyon. May isang lalaki na nanonood sa kanyang dragon phone at tinukoy niya ang Iron Iya at kung paano si Du ay isang bruha at ngayon ang soberano ng sangkatauhan. Siya ang nagpatay sa kanyang kapwa gamit ang agham ng tao habang pinamumunuan ang mundo bilang kanyang reyna.
Samantala, nakikita natin na ang mga tao ay pinuputol ang kanilang mga ulo at parang hindi natutuwa si Theta sa nangyayari. Ang lalaki sa Dragon Phone ay nagtataka kung anong kahihinatnan ng mundo at ngayon lang niya napagtanto na ang bruha nakilala bilang Doa ay masira pa sa inaakala. Nakita natin kung bakit sobrang sama ng loob ni Theta dahil ang kanyang ulo ay nadagdag sa isang button sa tabi. Natapos na ang K-pop performance ni Doya at mga particles ang lumitaw mula sa kanyang audience. Ang mga particles na ito ay nagkakaisa sa kanyang ulo upang maging kanyang korona at ang stadium ay sumigaw ng palakpak para sa kanilang bagong leader. Samantala, sa mga lupang tuyot, sobrang tuwang-tuwa si Shiro para kay Doya. Gayunpaman, may dugo ang ilong niya dahil siya ay nalulungkot dahil ito ay katulad ng pagiging sobrang sikat ng isang kabataan na kaibigan sa paaralan. May trabaho si Shiro na dapat gawin ngunit tinukoy niya kung gaano katalino si Adonis. Sinira niya ang aparato na kinuha niya kay Yamato kaya hindi na magamit ni Shiro ito upang sundan siya. Si Shiro ay nagpasya na kailangan niyang hanapin ang aming batang lalaki sa mahirap na paraan kaya nagbuo siya ng maraming kapakipakinabang na mga robot na kamay. Nakikita natin na si Adonis ay kasama si Duka at naririnig na tawagin si Shiro ng kakaiba ang batang minamahal ng Diyosa. Nagtataka si Adonis kung ano ang plano ni Duka dahil tumatanggi siyang tigilan ang paghahanap ng paghihiganti. Hindi mapigil ang tulungan ni Duka na baguhin ang puno ng galit ng aming batang lalaki at nagmungkahi siya. Binanggit niya na may mababait na tao tulad ni Mr. Punch at ng kanyang grupo kaya nais niyang isaalang-alang ni Adonis na huwag makipaglaban sa mga taong tulad nila. Ngunit hindi mababago ang malamig na puso ni Adonis kaya tumanggi siya. Pinayagan niyang sumama si Doa sa kanyang ngunit maliwanag niyang ipinaalam na hindi ito dapat makialam. Malinaw na nakuha ni Duka ang mensahe kaya't nanahimik na lang. Gusto ni Adonis na patunayan ni Duka na ang kanyang gay uma ay makapagpapadala ng pag-ibig sa mga lalaki upang masakop niya sila. Kinumpirma niya ito kaya nagtaka si Adonis kung bakit hindi niya ito ginamit sa kanya noong unang araw na nagkita sila sa Rhea. Madali sana itong gamitin. Iniisip niya na maaaring iniutos sa kanya ni Ophelia na hulihin siya sa anumang paraan at ang paggamit ng gay uma ang pinaka-epektibong paraan. Hindi niya ginamit ang anumang gay uma at sinubukang kumbonsihin siya sa halip. Simple lang ang sagot ni Doa, hindi nais ni Adonis na ang kanilang unang pagkikita ay maganap ng ganun. Ang aming batang dramatic ang bumaba sa bangin ngunit hindi sila nagkaroon ng anumang pinsala at iniisip niya kung paano siya tama, ang kanilang unang pagkikita ay talagang masama. Ang tubig mula sa pinakalumang poso ay biglang naging maliit na mga engkanto at hinawakan ni Duka ang mga munting halimaw. Nakarating sila sa isang lugar na tila abandonado at tinatawag na Sandland. Ang lugar ay nasa kaunos-lunos na kalagayan kaya iniisip ni Doa na walang tao roon. Sinabi ni Adonis na manatili si Doa roon habang siya ay mag-iikot ngunit ayaw niyang iwanan siya. Ngayon lang napansin ni Adonis na mayroon siyang puting bag at ipinaliwanag niya na binigyan siya ni Mr. Punch ng ilang pangunahing bagay, mga bagay na karaniwang dadalhin sa pagcamping, kasama na ang isang kakaibang tent na hugis ng snowman. Iniisip ni Duka na ito ay lahat ay kakaibang ngunit mayroon siyang mga gawain ng aming batang lalaki. Mukhang totoong abandonado ang lugar at iniisip ni Duka kung may mga multo doon. Natuklasan ni Adonis na walang mga palatandaan ng labanan kahit na may mga sirang bintana sa lahat ng dako at iniisip niya kung bakit walang tao roon. Ang istasyon ng pulisya ay isa rin sa pinakamalaking gusali sa bayan kaya umaasa si Adonis na makakakuha sila ng impormasyon doon. Natatakot si Duka sa unang palatandaan ng isang daga ngunit hindi natuwa si Adonis. Humingi siya ng paumanhin ngunit biglang nahihiya ng laging kinakabahan. Ang pagbagsak sa sahig ay parang pampadagdag lamang at humingi siya ng paumanhin muli. Binalaan siya ni Adonis na iiwanan siya kung patuloy siyang maingay at sa wakas ay nakarating sila ng buhay sa ikalawang palapag. Sa kasalukuyan, mayroong isang hologram na nagtatanong kung kailangan nila ng tulong ngunit si Doa ay naging sobrang takot na parang iniisip niya na multo ito. Ipinaliwanag ni Adonis na ito ay isang hologram ngunit sinabi ni Doa na hindi pa siya nakakarinig tungkol sa taong tinatawag na si Mr. Hologram. Kailangan pang ipaliwanag ni Adonis sa babaeng walang kamalay-malay na ito ay isang larawang tatlong dimensional at nagpatuloy sila. Nagpasalamat siya sa hologram para sa ilang dahilan ngunit kinailangan niyang madaliin dahil iniwan na siya ni Adonis. Patuloy silang naghahanap ngunit wala silang talagang natagpuan na kahit na anong kahulugan. Sa wakas, natagpuan nila ang mga selda ng bilangguan at tinukoy ni Adonis na pareho silang may masamang alaala tungkol sa mga bilangguan. Biglang huminto si Adonis nang marinig niya ang isang bagay at sinabihan ng babae na may pink na buhok na manahimik. Mayroong lalaki na tila kumakanta at tumutugtog ng gitara, isang napakalungkot na awit ng pag-ibig, at napagtanto ni Adonis na may isang lalaki sa loob ng isa sa mga selda. Sinubukan ni Duka na kunin ang atensyon niya ngunit walang nangyari. Mukhang nadismaya si Adonis sa kanyang pagpipilit kaya sinubukan ng babaeng patatas na muli nang. Ngunit nagdagdag ng konting tono sa kanyang boses.
Natakot ang rockstar na bilanggo at nagulat na makita ang mga estranghero na pumunta upang makita siya. Dapat ay walang natira sa lungsod pero ipinaliwanag ni Duco na sila ay mga manlalakbay lamang na dumaan. Halos ma-heart attack ang lalaki kaya't kailangan pang mag-apologize si Doa para sa ika-10 pagkakataon sa episode na yun. Nagtataka ang lalaki kung ano ang ginagawa nila roon dahil hindi niya maisip na nagtotour lang sila sa mga abaundinadong lugar. Sinabi ni Adonis na mas kakaiba na naruroon pa rin ang lalaki ngunit sinabi ng lalaking kamukha ni Johnny Depp na wala siyang ibang pagpipilian dahil siya ay bilanggo. Isang mabuting dahilan ngunit nakikita natin na tila may isa pang tao sa selda kasama niya. Nagtataka si Duco kung bakit umalis na lang si Adonis ngunit ipinaliwanag niya na wala silang pakialam doon at ikinahihiya niya ang lugar na iyon. Natuwa ang Johnny Depp look-alike sa pahayag ni Adonis dahil iyon din ang sinabi ng lahat ng umalis sa lungsod. Lahat ito ay nagsimula pagkatapos ng gear expansion, sinabi nilang hindi na mabubuhay ang mga tao sa ganitong mga lumang pamumuhay. Ngayong ang mga sorceress ay wala na, iniwan na ng lahat ang kanilang mga pangarap at lumayo sila hanggang sa malayo. Pinapakita niya kung paano sa panahong ito, ang mga tao ay sumusunod na lamang sa sinumang unang magtaas ng kanilang boses. Mukhang hindi gaanong nakikinig si Adonis at nagtataka lamang kung may malapit na syudad. Isang lungsod na tinatawag na Mamuda na nasa 70 kilometro ang layo kaya humingi ng huling paumanhin si Doa at umalis sila. Nag-aalala si Duco na magugutom na lang ang lalaki kaya iniisip niyang dapat silang palayain siya mula sa bilangguan. Sinabi ni Adana na wala ito sa kanilang mga gawain ngunit tila nakalimutan ni Doa na hindi siya dapat makialam sa aming batang lalaki. Gusto niyang bigyan man lang ng pagkain ng mga bilanggo ngunit binigyang diin ni Adonis kung ang selda ba ay nakasaraman lang. Natuklasan na ni Adonis ang katotohanan ngunit hindi sinabi kay Duco. Sinabi niya na hindi kailangan ng mag-asawang nasa selda ng pagkain, ang kailangan nila ay kapayapaan at katahimikan. Wala palang kamalayan si Doa na may isa pang tao sa selda at nakita natin na ang asawa ng lalaki ay pumanaw na. Lantad na nawala na ang katinuan ng lalaking ito habang pinapatunayan niya sa kanyang asawa na umalis na ang mga estranghero at nagsisimula siyang umiyak. Siya nang malungkot na sinasabi sa kanya na ang lahat ng mga tao na inakusahan siyang mangkukulam at ibinilanggo siya sa selda ay wala na. Niyakap niya ang pag-ibig ng kanyang buhay at sinasabi sa kanya na mula ngayon ay magkasama sila magpakailanman. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi niya kayang protektahan siya at nakikita natin na tila natuklasan na ni Duco. Nalaman ni Adonis na ang bayang ito ay kailangan lang ng puwang para sa 2 bilanggo, kaya't oras na para sa kanila na magtungo sa Mamuda. Salamat sa panunood ng aking buod. Mag-subscribe at i-ring ang notification bell para sa mga susunod na bahagi.